Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Flash Report. Title, Sumisigaw ng Hustisya. Father Flavi may naririnig habang hinalikan ang paa ng pamilya ng mga AJK victims. Narinig niya umano ang mga biktima ng sumisigaw ng hustisya kahit nasa langit niya. Disclaimer, sabi niya, this post is satire. It's made for humor and commentary, not to mislead or spread false information. Ano ba ito? Is this totoo ba ito na nakakarinig o gawa-gawa lang ng nag-post? Plus report. Ay, nako. Tingnan natin ang reaksyon na 56,000 ang nag-react, 54,000 ang ano ito? 54,000 ang tumatawa, 267 ang galit, 767 lang ang nag-like. So ulitin ko Sabi ni disclaimer ng si Flash Report, this post is satire. It's made for humor and commentary, not to mislead or spread false information. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang ni Flash Report ito ganito na may naririnig na sigaw, hustisya. But anyway, talagang yung may mga biktima sa war on Pulburon ni Tatay Digong at kailangan nila ng hustisya. At yung mga nakagawa ng AJK, mga pulis ang iba naparusahan na. Kung mayroon pang hindi naparusahan yan, dapat managot sila. Kung hindi man managot sa hustisya sa lupa, mananagot sila sa hustisya ng Diyos. But ito lang ang aking masasabi. Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte talagang wala siyang utos whatsoever na gawin ito ng mga law enforcers. Very clear yung sinasabi niya na kung kinakailangan, lumaban kayo. Ganon. Hindi siya nag-order ng AJK. Bago umupo si Tatay Digong, marami ng mga law enforcers na involved sa kalakaran ng Pulburon. Kaya nung nagsimula na ang kampanya, itong mga law enforcers na na-involve sa kalakaran ito, sila ang gumagawa. Kaya sila ang dapat na maparusahan. Yes, kailangan ng hustisya kasi ang Diyos, He is a God of justice. Kung naging biktima itong mga allegedly ng AJK, ngayon tingin ko si Tatay Digong, biktima rin siya ng injustice. Kasi ang war on Pulburon dapat dito sa Pilipinas usigin, litisin. Ang ICC ginagamit lang yan, pumapasok lang yan, tinatawag na complementary rule. Ano yon? Kung sa isang bansa hindi na nagpa-function ang justice system, yan, pwede ng ICC. Buhay na buhay ang hustisya sa ating bansa. Nandyan ang ating Supreme Court na to me, napaka full of integrity. Tapos, dadalhin mo ang dating presidente na para sa akin, siya ang maraming nagawa para sa bayan. Kaya to me,
This is also an injustice for Tatay Digong. Sumisigaw din kami ng hustisya. Yes, yung mga alleged victims ng AJK, kailangan nila ng hustisya. At kung hindi man sila mapapanagot sa lupang ito, sa buhay na ito, mundong ito, balang araw sa hukuman ng Diyos, mananagot yung mga gumawa ng katarantaduhan sa mga biktima. At huwag nating kalimutan, isang klarong biktima ngayon, kidnapping pa, ang ating Tatay Digong. Masakit yung nangyari. Kung minsan halos hindi ko pa mag-get over, hindi ako makamove on na nag-isip na dapat sana si Tatay Digong nagpapahinga ngayon, enjoying life with his grandchildren. Ngayon, nandun, nakakulong. But anyway, sabi niya, that's destiny. Tinanggap niya na. Yun ang maganda kay Tatay Digong dahil marunong siyang humarap ng this is my destiny. Huwag niyo akong isipin. Sabi niya. Handa na akong mamatay dito o wag naman. Nakakalungkot naman yun. Kaya malaking good news po yung balita ni Congressman Pulong na tumataba na daw si Tatay Digong. Ibig sabihin, naka-adjust na siya doon. Kaya tayo po na mga kapwa ko DDS, tuloy-tuloy lang ang ating pagdarasal para sa kanya. Dahil prayer of a righteous man availeth much. Sabi sa James. So, darating din ang panahon. There will always be a day of reckoning, sabi nga niya. At malapit na yung day of reckoning na yan sa 2028. So, para sa mga biktima ng AJK, nakikiramay kayo. At alalahanin ninyo, ang isa pang biktima, walang iba kundi aming minamahal na Tatay Digong, victim of injustice. At balang araw mananagot ang mga nag-group effort sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natabangan ng muugyero. So dagko na gyud kaayo ang guslot. Ipang sisugluan lang gani ang uban. O mao na ni ang yero nga among gihatag. Nabatigan ni sila. Wala na mapicturean ba? Ay, hindi teka O karon humanagad sa pag-atop ang among ginahatag sa ngayero. So, nindot na gyud. Matgyod sa Ginoo nga na ilis na gyud ang among atop sa nagtabang niini o ilis na gyud ang among atop sa 21 katuig di na gyud mi maulanan. Salamat gyud kaayo. Ngano man sa 21 ka tuig nga wala na pulihan ang inyong atop. Tungod sa kakuan, kapiko sa panahon. Tama, tungod man sa kalisod sa panahon o makakwarta mi tapos daga sa pagkaon. So pila day karon ang adlawan kung naay magmuso? 300 naman ka, 200 200 ra. 200. So naa ka estudyante. Naa tulo. Unsa nay mga grade niya? Grade 9, grade 8 o grade 5. Mauday nga taman ra gid sa estudyante. O so salamat kayo.
Salamat sa